Wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. That means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. What is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? As the judiciary cease to function, wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So, paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. Kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, 12 plus 1 equals 13. 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon,
Sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution.